Waiting. Waiting upon the Lord. Yan. Ah, ang realidad po ng buhay, ito pakinggan nyo, no? Ang realidad ng buhay, lagi tayong may hinihintay. Ano man yan? Lagi ka may hinihintay. Sabi ko nga madalas, ang source ng disappointment ng isang tao is yung hinihintay niya, it's either hindi nangyayari or hindi dumarating. So yan yung kadalasang nagiging problema sa tao, lalo kapag hindi niya maintindihan kung bakit sa kabila ng kanyang paghihirap ay hindi pa rin niya nakukuha yung kanyang inaasahan. Okay? Maraming tao, kung ano-ano yung sinisisi, it's either yung sabi nila, I give my best, but I guess my best doesn't good enough. So, guess lang naman yun. I guess my best doesn't good enough. So, hula lang naman niya. Who knows, di ba? Kung alam mo naman sa iyong sarili, ginawa mo naman yung lahat, nag-aral ka, hindi ka naman ng daya, hindi ka naman ng opya, hindi ka naman nanloko ng kapwa mo, tapat ka naman sa pag-aaral. Di ba? Pero talagang hanggang doon lang yung inabot. Di ba? Di yung iba sasabihin, siguro talagang mahina talaga ako, no? Tapos dadagdagan pa nung kausap niya, nga, mahina ka. Kasi ano ka kasi, 80-80 ka kasi. Sa ano na lang, bro, sa pupuan. Sumasayo yung ating pulisa. Ayun. Alam ko sa atin, marami tayong disappointment. Saan naman sa pag-aaral, sa work. Halimbawa, sa work, no? Ito, makakarelate yung iba eh. Yung ginagawa mo naman yung lahat. Kagaya nun, tapat ka naman, pumapasok ka naman ng maaga. You did everything. What you believe is right. Okay? Pero sa kabila nun, hindi ka napopromote, hindi ka napapansin, hindi ka napapasalamatan, maliit pa rin yung sahod, hindi naman nag-i-increase. Naku, ang dami ngayong ganyan. Di ba? So kaya sa disappointment ng iba, nagre-resign, hahanap ng ibang opportunity. So, ganun ang tao eh. Napaka-messy ng ating isip pagdating sa mga ganyang bagay. Dahil lang meron kang gustong mangyari sa life mo. Meron kang gustong marating na something, ano man yan. Lahat naman tayo, merong mga pangarap eh. Di ba? Sino dito yung nangarap na sa sobrang hirap ng buhay, naisip niya, sana pinanganak na lang ako mayaman. Di ba? Naisip niyo ba yun minsan? Yung sa sobrang hirap ng buhay, tas nanonood ka sa TV, nakikita mo yung mga batang mga yayamanin, walang problema sa pagkain, di ba? Tapos nagwawaldas pa ng pera. Tapos, minsan na isip mo, pag ako nandun, ang saya-saya ko siguro. Di ba? So, ma-realize natin, that is the very, yung realidad ng buhay. Disappointment. Okay? So, again, the Bible teaches us that if our hope ay hanggang dito lang sa mundo, 1 Corinthians 15:19. Kung ang pag-asa natin ay hanggang dito lang sa earthly things, Christian ka, no? Isa kang sumasampalataya sa Diyos, pero mali yung pag-asa mo. Yun kasi yun eh. Basahin nga muna natin yun, 1 Corinthians 15:19. Kung pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Ayun. Sabi ng Biblia, kung yung pag-asa mo sa Diyos hanggang dito lang sa mundo, I think ganun yung marami sa atin. Nag-aaral naman tayo ng salita ng Diyos, nagsisimba naman tayo, yet hindi mo nakukuha yung totoong diwa ng pag-asa. Yung totoong diwa nung ano ba talaga yung sinet ng Diyos sa atin na dapat nating asahan. Okay? So, sa nagdaang 2 linggong natalakay natin, tinalakay natin yung kahalagahan ng mga bagay na inihanda sa atin ng Panginoon. Hindi yung mga bagay na piniprepare mo para sa iyong sarili. Kasi anumang bagay na isipin mo sa iyong sarili, you name it, for sure, 100%
garantisado, pang earthly things yan. Tama? Sabi ng Biblia, may pakinabang naman dyan. It's not wrong na mag-hope ka sa mga material na bagay. Let us read 1 Timothy chapter 4, verse 8. Hindi yan masama. So tingnan natin ang diwa ng Biblia. Ano ba pakinabang sa atin? Nung mga ine-expect mo sa life mo na may kinalaman sa earthly matters, earthly things. Pakibasa. Sa pagsasanay sa katawan, ay mayroon ding pakinabang. Ngunit ang makadiyos na pumumuhay ay mapapakinabangan sa lahat ng paraan, sapagkat ito'y may pangako hindi lamang para sa buhay na ito ngayon, kundi maging sa buhay na darating. Ayun. So sabi ng Biblia, pagka ang iniisip mo lang yung para sa laman, para sa katawan, okay? Isipin nyo, bakit ka nag-aaral? Bakit ka nagtatrabaho? Bakit mo ginagawa yung ginagawa mo ngayon? Kung mag-iisip tayo, di ba para yan dito? Para sa ating sarili din. Pero hindi naman masama yan. Hindi naman sinasabi ng Biblia na masama. Okay? Of course, magtatrabaho ka para makakain. At yan naman ang sinasabi ng Biblia. Hindi naman po pwedeng hindi tayo magtatrabaho, no? Di ba? Kagaya namin, ako nga pinili ko din mag-sideline eh. Kasi kailangan eh. Hindi naman pwedeng hindi eh. Hindi naman pwedeng yung pangangailangan namin, iasa namin sa inyo. Hindi naman po pwede yun. Hindi ganun ang turo ng Biblia. Di ba? Sabi nga ni Pablo eh, hindi niya sinasantala yung mga ganun. Dapat ang isang naglilingkod sa Diyos, hindi siya dapat nagiging pabigat sa kanyang mga miyembro. Okay? So, bakit? Kasi tinuturo ni Apostol Pablo, hindi dapat maging tamad ang isang Kristiyano. Kaya nga sabi ng Biblia, narinig nyo ba yon? Huwag daw pakainin ang taong tamad. Di ba? Basahin nga natin yon. 2 Thessalonians chapter 3. Doon nakasulat yun eh. 2 Thessalonica chapter 3. Verse 10. Nang kami ay kasama pa ninyo, ito ang itinuturo namin sa inyo. Ang ayaw magtrabaho ay hindi dapat kumain. Ayun. So, nasa Biblia naman eh. So, yung taong hindi nagtatrabaho, hindi ko dapat kumain. Yan. Okay? Kasi, nagiging tamad lang yung mga ganun tao eh. Okay? So, tandaan po natin, maraming bagay na itinuturo sa atin ng Diyos, kagaya nito, na dapat nating malaman para matutunan natin yung talagang dapat na inaasahan natin. So, nagtatrabaho tayo, hindi dahil sa nandun yung life natin, kundi nagtatrabaho tayo dahil hindi dapat tayo maging pabigat sa iba. Not to the extent na dyan ka na mabubuhay, siyempre. Not to the extent na parang nandyan na lahat ng hope mo, pag wala kang trabaho, wala ka na rin. Hindi ganun yun. Okay? So, dapat i-correct natin yung ating mindset, tayo na mga nagtatrabaho. Okay? Sila Pablo, ang sabi nga nila eh, nagtatrabaho sila. Tingnan nyo ang rason ni Pablo. Bakit siya nagtatrabaho bilang isang lingkod ng Diyos? Verse 9 ng 2 Thessalonians chapter 3. Umpisahan mo sa 8 para kompleto. Hindi kami nakikikain kanino man Ayun. na walang bayad. Oh, wait lang muna, no? Medyo hinto natin itong banda. Ano raw? Hindi kami nakikikain. Oh, di ba? Hindi kami kain kanino man. Kaso kinakain, brad eh. Pwede mo kinain. Sige, tuloy mo. Second Thessalonians chapter 3, verse 8. Ano mo na tuloy mo na? Hanggang 9. 8 hanggang 9.
Hindi kami nakikikain kanino man ng walang bayad. Nagtatrabaho kami araw-gabi upang hindi makabigat kanino man. Sa inyo, ginawa namin ito hindi dahil sa wala kaming karapatan sa inyong tulong, kundi upang kayo'y bigyan ng halimbawang dapat tularan. Ayun. Kaya pala nagtatrabaho si Apostol Pablo para magbigay ng halimbawang dapat tularan na kung ito naglilingkod na sa Diyos, nagtatrabaho pa, ayaw niya maging pabigat. How much more yung mga tao na hindi naman talaga nila inilalaan fully yung kanilang life sa paglilingkod sa loob ng church. 'Di ba? Tayo, hindi naman natin kinokondena yung mga taong walang time dahil kanya-kanya tayo ng calling eh. Iba-iba tayo ng calling eh. Hindi mo dapat i-compare yung sarili mo sa ginagawa namin dahil kung hindi mo naman calling ang maging leader, hindi ka magiging effective diyan. Kung hindi mo naman calling ang maging tagapangaral, hindi ka magiging effective diyan. Kaya nga ang ina-advise sa atin, doon tayo sa kung saan talaga tayo tinawag. Some of us pwedeng maging support. Some of us pwedeng maging nasa service, 'di ba? May mga ganung tawagan Diyos eh. Hindi tayo pare-parehas. Okay? Kaya maging sa paglilingkod sa Diyos, inaalis sa atin yung katamaran. Okay? Kung sa pagiging practical dito sa mundo, hindi ka dapat maging tamad, dapat magtrabaho ka. Okay? Dapat. Okay? But not to the extent na nandun na yung buhay mo. Hindi ganun dapat mag-isip ang isang Kristiyano. Anong sabi ni Pablo? Bakit siya nagtatrabaho? To give us an example. Na ano? Na wag maging pabigat. Okay? Pupunta ka sa ibang bahay. 'Di ba? Hindi mo iniisip yung kanilang pagkain doon. Nagtitipid na nga sila tapos ikaw nakikain ka pa. 'Di ba? So, tayo as a Christian, inaalis lang sa atin ng Panginoon yung mentality na huwag kang maging pasanin sa iba. Kung kaya mo na, huwag mo nang iasa yung buhay mo sa magulang mo. 'Di ba? Kaya mo na eh. Hindi naman ibig sabihin, porket kaya mo na, nagsosolo ka na, kaya mo na, huwag mo nang ipasan sa magulang mo yung buhay mo, kundi magtrabaho ka para makatulong ka. Pangalawang dahilan ng pagtatrabaho, para makatulong. Para makatulong. It's not for yourself. Kung Kristiyano ka, nagtatrabaho ka tapos para lang sa'yo, hindi ka pa sumusunod sa Diyos. Ang taong nagtatrabaho, dapat dala niya yung kanyang pagiging Kristiyano. Dapat hindi nawawala yung pagtulong. Siyempre, unang-una, sino dapat ang unang mong tutulungan? Siyempre. Ayun taong mga naghihirap sa'yo, siyempre. Una dyan ng pamilya. Amen? Hindi yung iba, pagka nagkatrabaho, pinandidate ka agad eh. Na-date mo na ba yung nanay mo, yung tatay mo? Nabilan mo na ba ng donut na walang butas? Di ba? Choco butternut. Di ba? Pagdating sa crush, grabe makagastos. Pagdating sa bahay, nagkukwenta, nagbigay na ako ng... Di ba? Pero pag sa kaibigan, walang ano yun, walang calculation yun. Oh, di ba unfair? Yung bang kaibigan mo, nagpalit ng diaper mo nung bata ka? Isipin nyo yun. Yun lang. Sa pagtanda, no? So, kita nyo, no? May mga tamang rason na binibigay ang Biblia. Bakit natin ginagawa ang ginagawa natin? Kung i-correct natin yung mindset natin, makukuha natin yung tinuturo ng salita ng Diyos, kung ano yung dapat inaasahan natin. Hindi tayo nagtatrabaho dahil mahal mo yung mga material na bagay. Okay? Hindi ka nagtatrabaho para mabuhay dahil ang Diyos naman ang bubuhay sa iyo eh. Si Paul, anong sabi niya? Yung kanyang prinsipyo sa pagiging lingkod ng Diyos ay ini-encourage siya tayo na dapat nating itong i-adapt. Okay? 1 Corinthians chapter 4 verse 17.
ito ang kanyang sinabi sa atin. Etong mensahe na to, sa lahat ito ng mga Hentil, mga Gentiles, mga Christian. Sige, basa. 1 Corinthians 4:17. Dahil dito, pinapunta ko riyan si Timoteo, ang aking minamahal at tapat na anak sa Panginoon. Ipapaalala niya sa inyo ang mga patakaran ko sa buhay, sa pagsunod kay Kristo Jesus. Ang mga patakaran ding yun ang itinuturo ko sa bawat iglesia sa lahat ng dako. Ayun. So, narinig nyo, no? Sabi ni Pablo, pinadala niya si Timoteo para ipaalala sa mga Kristiyano sa Korinto ang mga patakaran ni Pablo sa buhay kung paano niya sinusunod ng Panginoong Yesus. Nagbigay din si Pablo ng halimbawa kung papaano dapat mag-isip ang isang taong o ang isang Kristiyano na nagtatrabaho. Okay? Ulitin ko no, para malinaw. Hindi ka nagtatrabaho para mabuhay. Hindi ka nagtatrabaho not to the extent na parang nandyan na yung buhay mo na parang kapag ka nawala yan, wala ka rin. Hindi ganun. Okay? Dahil kung ganun ka mag-isip, ibig sabihin, wala ka pang pananampalataya sa Diyos. Kasi yung ganung isip, hindi yun kaisipan ng taong sumasampalataya sa Diyos . Ang taong sumasampalataya sa Diyos, hindi nag-aalala sa kanyang pagkain. Nalala nyo? Ang taong sumasampalataya sa Diyos, hindi nag-aalala sa kanyang titirahan. Hindi yan nag-aalala sa kanyang iinumin. Everything na may kinalaman sa katawan natin, sa mga worry natin, sa life natin dito sa earth, hindi mo iwa-worry kung may faith ka. Yan ang turo ng Panginoong Hesus sa atin. Matthew, anong verse yun? Chapter 6, pakibasa ngayon. Matthew chapter 6, verse 28. At bakit kayo nababalisa tungkol sa mga pananamit? Isipin ninyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak sa parang hindi sila nagtatrabaho ni gumagawa ng damit. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa kanyang karangyaan ay hindi nakapagdamit ng singganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Kung dinadamitan ng Diyos ang damo sa parang na buhay ngayon at kinabukasan ay ginagatong sa kalan, kayo pa kaya? Kay liit ng inyong pananampalataya sa Kanya. Ayun. So sabi ng Panginoong Hesus, siya mismo nagsasalita dito na bakit kayo nababalisa? Amen? It is a question. Why worry? Bakit ka nababalisa? Siya nga din yung may sabi, even nga yung tomorrow, hindi mo dapat ipag-alala . Diba? Basahin mo nga yung 34. Kaya nga, huwag ninyong alalahanin ng bukas, sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Ayun. So sabi ng Biblia, sapat na sa bawat araw ang inyong suliranin. Okay? Kung tayo may ipag-aalala, para lang sa araw na to, wag na nating idama yung araw ng bukas kasi nga hindi naman natin alam kung anong ibubungan ng araw ng bukas. Kaya sabi ng Panginoon sa 31, kaya't wag kayong mag-alala na baka kayo'y kapusin sa pagkain, inumin o damit. Hindi ba't ang mga hentil, ito yun yung sinasabi ko, hindi ba't ang mga hentil ang mga nababahala tungkol sa mga bagay na ito? Di ba? Alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang mga bagay na ito. O kaya, alam na pala ng Diyos sa kailangan natin ng mga bagay na ito, hindi na dapat natin ipag-alala. Kung yung damo nga, dinadamitan ng Diyos, ang sabi ng Panginoong Hesus, ikaw pa kaya na tao, nilalang ka ng Diyos sa kanyang wangis. Mahalaga ka sa Diyos, hindi ka ba niya kayang damitan? Nalala niyo si Hadan at si Eva nung sila'y nagkasala? Di ba, pinaggawan sila ng Diyos ng damit? Diba? Hindi sila hinayaan ng Diyos na hubad bagamat sila'y nagkasala. Diba? Bagamat sila'y nagkasala, pero kinalinga pa rin sila ng Diyos. Tingnan nyo ang Diyos, yung kanyang kabutihan. Kahit makasalanan ka, kaya kanyang damitan. Kaya kanyang pakainin. Kaya kanyang bigyan ng lakas para makapagtrabaho.
kaya kanyang bigyan ng magandang kaisipan para makapag-isip ka ng maayos. Di ba? Even if you are a sinner. Si Adan at si Eva, nung pinaggawan sila ng Diyos ng damit, hindi pa sila nakaka-recover nun sa kanilang kasalanan. Hindi hihintayin ng Diyos na maayos mo yung buhay mo bago kanya kalingain. Kinakalinga ka na ng Diyos kahit sinisira mo yung buhay mo sa kasalanan. Ganun ng Diyos. Tayo, hindi tayo ganun. Pero gusto ng Diyos, maging ganun tayo. Kaya nga sabi ng Biblia, Roma 5:8, ipinadama niya ang kanyang pag-ibig while we were yet sinners. Habang tayo makasalanan pa. Amen? Pinadama ng Diyos yung kanyang pag-ibig sa atin habang tayo makasalanan pa. So, tingnan nyo ang kabutihan ng Diyos. Yung bang ganong kabutihan, naabusuhin mo yon? Palagay ko hindi. If you really understand the goodness of the Lord, hindi ka lalayo sa Kanya. Hindi mo siya ipagpapalit. Di ba? Hindi siguro natin maiintindihan kung sasabihin ng isang tao na sasabihin niya, nadadama ko yung kabutihan ng Diyos. Bakit ka nag-aalala sa mga bagay-bagay? Di ba? If you really experience the goodness of God, bakit nag-aalala ka sa mga bagay-bagay? Hindi ka dapat mag-alala. Kaya, sa pagtatrabaho natin, i-correct natin yung ating mindset sa mga bagay na yon. Kristiyano ka. Sabihin mo nga sa iyong katabi, Kristiyano ka. So mag-isip ka tulad ng isang Kristiyano. Dapat ganun tayo. Mag-isip tayo gaya ng isang Kristiyano. Okay? Kasi hindi ka makamundo eh. Huwag ka mag-isip tulad ng mundo. Mag-isip ka bilang Kristiyano. Sabi ng Biblia sa Roma chapter 12, pero pangit kasi doon sa MBB, doon sa magandang balit. I think mas maganda siya doon sa other version. Sa Roma chapter 12, verse 3. Sabi kasi doon, do not think what you ought to think. Huwag kang mag-isip ng matayog na higit sa dapat mong isipin. Isipin mo lang yung dapat mong isipin. Kaya ang tanong, ano ba yung dapat iniisip lang ng isang Kristiyano? Ano ba dapat yung kaisipan ng isang Kristiyano? Sabi ng Biblia yun kung malaya kang gawin ng lahat ng bagay, malaya ka rin isipin ng lahat ng bagay. Even in your thinking. Hindi mo pwedeng pag-isipan ng lahat ng bagay na gusto mong isipin. Huwag mo nang isipin kung paano kanya sinaktan. Huwag mo nang bulay-bulayin yun. Oo. Pagka pinagbubulay-bulay niyo yun, ano lang makikreate sa puso nyo? Hatred. Pagkasama-sama ng tao to sa akin, ginawa na ko ng masama. Paano binubulay mo? Kristiyano ka, hindi ka dapat ganun mag-isip. Tama? Sabi ng Biblia, meron ka ng version dyan? Sige, kahit may Chinese ba? Sige, basa ka na isa. Kahit ano dyan. For I say through the grace given to me, to everyone who is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, as God has dealt to each one of measure of faith. Ayun. Do not think more highly than he ought to think. Huwag kang masyado mag-isip ng mas mataas sa bagay na sabi ng Diyos, ito lang isipin mo. Ikaw, iniisip mo, yung mas matayog pa ron may stress ka talaga. Nakuha nyo, bakit ko to sinasabi? Kaya ko to sinasabi sa inyo, dahil kung hindi natin susuriin yung mensahe ng salita ng Diyos sa atin, hindi ma-develop sa iyo yung pag-asa. Dahil ang intention ng Scripture is for you to develop hope in the Lord. Kung nagbabasa tayo ng Biblia and yet you're still hoping for this material things sa mundong ito, hindi mo pa nakukuha yung mensahe ng salita ng Diyos. Pero kung natututo ka talaga ng salita ng Diyos, may ebidensya yan na talagang natututo ka. At yung ebidensya dyan is nade-develop yung pag-asa mo sa Diyos. Sa Diyos ka umaasa ngayon, hindi sa mundong ito.
Okay? Kaya, kung may iisipin tayo, isipin lang natin yung mga bagay na pinapaisip ng Diyos sa atin. Okay? Ano ba dapat yung iniisip natin? Okay? So, sabi ng Biblia, isipin natin, number 1, yung sinasabi sa Colossus chapter 3. Okay? Isaisip natin ang mga bagay na nasa langit. Yun. Mga bagay na nasa langit, nasa taas. Hindi yung ulap dyan, ha? Yung sa langit, kung nasaan ang Diyos. 1-3. Colossus 3, 1-3. Yamang binuhay kayong muli na kasama ni Kristo, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit, na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Ayun. So, sabi ni Pablo, isipin lang natin yung mga bagay na nasa langit. Kung may iisipin tayo, isipin natin yung mga bagay na nasa langit. Amen? Bakit? Ano ba yung nasa langit? Nandun na yung buhay natin. Nandun si Kristo. Nandun yung buhay natin. Wala rito sa mundo. Okay? Kaya nga si Pablo, kung alam niya yung dapat niyang isipin, anong naging epekto sa kanya? Anong naging epekto kay Apostol Paul sa ganong klaseng diwa ng pag-iisip? Kung makapag-focus ka lang sa mga bagay na nasa langit, okay? Ano ang magiging epekto nito sa atin? Sa Filipos chapter 3, sabi niya sa 3:14 ng Filipos, Nagpupunyagi ako patungo sa paghangganan upang makanta ng gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na nasa langit. Ayun. Sabi ni Pablo, nagpupunyagi. Ano ba yung nagpupunyagi? Yung nagpapakapagod, yung nag-e-effort, nagsisikap. Okay? Ito yung pagsisikap, ito yung effort na worth it. Okay? Pero may effort sa mundo na pwede kang madismaya. Even if you give your best. Okay? Hindi siya yung parang kapiranggot na best lang, kundi yung talagang binigay mo lahat ng best mo. Basahin mo nga yun sa Mangangaral 4:4. Okay? Pwedeng mawalan ng silbi yun. According sa Biblia, Mangangaral chapter 4, verse 4. Nakita ko ring ang tao'y nagpapakapagod upang Hmm. mahigitan ng kanyang kapwa. Ngunit ito man ay walang kabuluhan, tulad lang ng paghahabol sa hangin. Ayun. Pwedeng mawalan ng kabuluhan yung mga paghihirap natin dito sa mundo. Tingnan nyo, mayroon kasing version yan. Ang sabi ng version, ang tao'y nagpupunyagi upang mahigitan ng kanyang kapwa. Di ba ganun tayo? You are trying hard para makabili ka rin ng motor kasi nakabili na yung katrabaho mo. Nakikita yung mindset na yan? Rampant na yan. Yung mindset na ganun. Kaya yung iba, namomotivate mag-work para makabili ng bagay na kinakaingitan nila sa iba. So, nagtatrabaho ka, ang nagbibigay na sa'yo ng motivation para mag-work is mahigitan mo yung kapwa mo. Hindi ka titigil hanggat hindi nangyayari yun. Di ba ganon? Pero ang sabi ng Biblia, ngunit ito'y walang kabuluhan. Di ba? O sige, yung isa, nakabili ng Sniper 150. Ikaw, pumaldo, no? Bumili ka ngayon. Ikaw din, Sniper 155. May arpa sa loob. Di ba? So, sabi ng Biblia, ano ngayon ang nag-gain mo doon? What do you gain? Ano yung gain? Anong napala mo? Anong napala mo ron? Na mas mataas yung sayo? Mas mataas ang yung bubong ng bahay mo kaysa doon sa bubong ng isa. Di ba ganon?
O pagka yung isa, yung mga lalaki nagyayabangan Ako, nakatatlong jowa na ako eh. Itong isa, ako nakalima. Yung isa, nakasampu. Paramihan. Kahit mabit mo pa si Solomon, anong magigain mo sa ganon? Tama? Sabi nga ng Biblia, even if you gain the whole world, Mark chapter 8, doon nakasulat yun eh. I think nasa 34 or 36 or 38. So, parang ganun. Kahit makamtan mo pa ang sanlibutan, o lahat ng bagay sa sanlibutan, kung mapapahamak naman ang kaluluwa mo. Nakita mo na? 36. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ayun. So, kung mapapahamak din naman tayo, kahit makamtan pa natin ng lahat, wala tayong profit doon. Wala tayong profit. Okay? Again, kaya ko ito sinasabi sa inyo kasi gusto ko na makita niyo yung kahalagahan na sa Diyos tayo nakatingin. Walang masama sa mga bagay na yan. Pero sabi ng Biblia, sa binasa natin kanina sa 1 Timothy 4:8, it only profits a little. Konti lang ang pakinabang nun. Siguro makabili ka ng sangyup araw-araw, makabili ka ng gusto mong pagkain, makapunta ka sa mga lugar na gusto mo kasi pumapaldo ka. Ayun lang. Tapos may pupuntang Baguio sa December. Yun lang, pambihira. Ngayon pa lang nakaplano na. Ano pa lang ngayon? February? Ay, wait lang. Ay, sorry. Nasabi ko ba? Huwag kayo maingay. Secret yung secret. Oo nga, dapat Quezon yung usapan. Bakit naging Baguio? Hindi, sila lang kasi yun. Sila lang kasi yun. Huwag niyo pakialaman. Plano nila yun eh. Pambira. So, tandaan nyo, sa Diyos tayo tumingin. Okay? Para hindi man mangyari yung mga gusto nating mangyari dito sa mundo, gusto mong ma-promote, gusto mong maging mayaman, gusto mo magkaganto, magkaganyan, magkaganon, di ba? Hindi man natin makamtan yon. Tandaan nyo, hindi naman dito ang buhay natin eh. Okay? Ang buhay natin nasaan? Nandun sa langit, kung nasaan si Kristo. Yun yung dapat ini-aim natin. Okay? Yan nga yung punto nitong pinapag-usapan natin eh. 3 linggo na, di ba? Na sa Diyos tayo umasa. Yung pag-asa natin dito sa mundo, wag natin masyadong asahan. Okay? Gawin natin yung tama at sikapin natin na magkaroon tayo ng tamang kaisipan. Okay? At pag-aralan natin ng Biblia na kung saan ay makakakuha tayo ng magandang pag-asa, magandang kaisipan. Sabi nga ng Roma chapter 15, verse 4, yung isa sa mga layunin ng Word of God, bakit ito isinulat? Bakit isinulat ang salita ng Diyos sa atin? Anumang nasa kasulatan noon pang una ay nasulat sa ikatututo natin upang sa pamamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakas ng loob mula sa kasulatan, ay magkaroon tayo ng pag-asa. Ayun. So, sabi ng Biblia, anuman yung nasa kasulatan ay isinulat para sa ating ikatututo upang magkaroon daw tayo ng pag-asa. Amen? So, yun pala ang layunin o isa sa mga layunin ng salita ng Diyos kung bakit gusto ng Biblia o gusto ng Panginoon na aralin natin. Kagaya kanina, yung isa sa mga napag-usapan natin kung bakit tayo nagtatrabaho para magkaroon tayo ng tamang kaisipan na guided ng Scripture. Para nang sa gayon, hindi nahuhulog yung pag-asa natin dito sa pangmundo lang. Okay? We should hope
doon sa mas greater. At yung greater na yon, walang iba kundi si Kristo. Okay? So, ngayon, yan yung ating tinatawag na blessed hope. Again, balikan natin yung isang talata. Bakit ba tayo binibigyan ng Diyos ng ganito kagandang pangako? Kasi yung sinasabi natin doon sa buhay sa langit, yun yung pangako ng Diyos yung buhay na walang hanggan. Sabi ng 2 Peter chapter 1, verse 3 hanggang 4. 2 Peter chapter 1, verse 3 hanggang 4. Second Peter. Second Peter chapter 1. Tinanggap natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na nagtuturo sa atin upang tayo mamuhay na makadiyos. Ito'y dahil sa ating pagkakakilala kay Jesus na siya ring tumawag sa atin upang bahaginan tayo ng kanyang kaluwalhatian at kadakilaan. Ayun. So, etong pangako na to, kung ito ay ating makukuha o maiintindihan, kung ito ay ating maiintindihan, okay, makikita natin yung layunin bakit nagbibigay ang Diyos ng pangako. The purpose of the promise. Okay? Ano yon? Para iwanan natin yung nakakasirang pagnanasa ng mundong ito. Okay? Yung worldly desire. Para matalikuran natin. Kasi kung walang ihahain ng Diyos sa atin na mas the best kaysa sa ibinibigay ng sanlibutan, para tayong walang option na yun lang Nakuha niyo yung parang halimbawa, kinakain mo lang ito, 'di ba? Ito, lagi mong kinakain. Sabi nung isa, wag ka na kumain yan. Ito naman yung kainin mo. So, kapag ka may option, mag-iisip ka. Ngayon, pag-iisipan mo doon sa option na pwedeng kainin, ano doon yung mas masarap? Ano doon yung mas beneficial? Ang Diyos kasi kapag ka nag-aalok sa atin, hindi naman ito isang bagay na kumbaga sa pagkain laging masarap. Kasi alam naman natin maging sa pagkain, hindi naman batayan ng ang lasa hindi naman batayan na pagkamasarap, yun yung mabuti. Even sa pagkain, dapat piliin natin kung ano yung mabuti. And usually, kung ano yung mabuting pagkain para sa atin, yun yung mga lasang hindi kaaya-aya. Di ba? Kung ano yung pagkain na talagang makakatulong sa iyong katawan, yun yung mga pagkain na talagang mapait, pakla, di masarap, di ba? Ganun din ang Diyos. Inaalok niya sa atin yung isang pangako. Okay? Kaya nga lang, it takes sacrifices para ma-receive mo yung pangako na yun. So, hinainan ka ng Diyos ng isang napakagandang pangako para lang talikuran mo yung mapanirang pagnanasa ng sanlibutan. Tsaka makabahagi ka sa kabanalan ng Diyos. Makabahagi ka sa kanyang katuwiran. Kailangan, iwan mo muna itong pagnanasa ng sanlibutan. Piliin mo yung pangako ng Diyos. Ano yun? Yung buhay doon sa langit. Yun nga yung ating pag-asa. Amen? So, habang tayo ay naghihintay, okay? Habang hinihintay natin na matupad itong pag-asa, so, I think, hindi, dumating na pala tayo sa dulo. So, tatlong bagay na pwede natin gawin yung kay Apostol Pedro. Okay? Ilang mga bagay na pwede natin gawin ayon sa turo ng mga apostol habang hinihintay natin ang Panginoong Hesus. Kasi maging sila noong panahon nila, naghihintay din sila So meron siyang specific na teaching. Ang sabi niya, yamang naghihintay tayo, ano yung mga dapat nating gawin? 2 Peter chapter 3. So, ito yung pagbabatayan natin ngayon.
2 Peter chapter 3, verse 11. At dahil ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, mamuhay kayo ng may kabanalan at sikapin ninyong maging makadiyos. Ayon. Tinutukoy dito ni Pedro yung pagdating ng Panginoon. Okay? Ayun ang context niya. Kaya hindi tayo nawawala, hindi tayo pwedeng mawala doon sa sinasabi nating pagdating ng Panginoon. Dahil ang pinag-uusapan dito niya is yung pagdating ng Panginoon. Sabi nga sa unang talata, sa verse 10, ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng magnanakaw. Okay? So dahil hindi mo alam kung kailan darating ang Diyos, anong dapat mong gawin habang naghihintay? So, unang-una, ang turo ni Apostol Pedro, mamuhay tayo ng may kabanalan at makadiyos. Okay? So, ililib ko muna ng saglit itong kabanalan dahil sa mga susunod, ang magiging topic natin is about holiness. Doon ko na ito i-expound siguro. Kasi, ang turo sa atin ng Biblia, be holy. So, ang tanong, paano ka magiging banal? Ano ang gagawin mo para maging banal? Okay? So, iwan muna natin to dahil pinaglaanan ko to ng isa pang topic para sa specific na yon na holiness. Okay? O, at least, makita natin yung sinasabi ng apostol na tayo mga naghihintay, dapat tayo ay maging banal. As we know, lagi naman nating dinedefine pagka sinabing holy, yung set apart . Diba? Set apart. Hindi naman ibig sabihin na maging banal, yung maging perfect, malinis, parang ganon. Ibig sabihin ng holiness is set apart, to set apart. Ibig sabihin, ikaw ay ibinahagi, paano ba sabihin yun sa Tagalog? Ikaw ay itinangi. Itinangi ka. Naintindihan yung word na yun? Parang binukod. Yan. Binukod ka. Binukod ka para sa Kanya. Yan. Binukod ka para sa Kanya. Sa madaling sabi, ikaw kasi ay pag-aari na ng Diyos. That is holiness. Pag-aari ka ng Diyos. So, hindi mo dapat gawin yung mga bagay na gusto mong gawin, kundi yung ayon sa gusto niyang gawin. That's holiness. Okay? At mamuhay din tayo ng pagiging makadiyos. Dapat sa buhay natin nakikita na tayo ay makadiyos. Even na hindi tayo nagsasalita, pero yung action nagsasalita para sa atin na ikaw talaga ay sa Diyos. Nasaan ka man? Nagtatrabaho, nag-aaral. Sabi nga ng Biblia, Colossians 3:23, in everything you do it for the Lord, for the glory of God. Di ba? Sa ganung paraan, mape-perceive ng iba, makikita nila, hindi to galawan ng makasalanan, galawan to ng taong nagsisimba. Di ba? Parang ganon. Ang tao naman, madaling ma-identify . Di ba? So, pwede ka magpaka-plastic sa ganyan. Ako naniniwala, maraming ganyan, nagpapaka-plastic, may anyo ng kabanalan. Pero yung puso nila, hindi naman talaga banal. Hindi naman talaga sa Diyos. Di ba? Basahin nga natin yun. Natatanda mo yun? 2 Timothy 3:5. Sila'y may anyo ng kabanalan, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanila. Pwedeng maging ganun . Pero ang tinutukoy nating kabanalan, yung talagang itinangi ka ng Panginoon, sa Kanya ka. Okay? 2 Timothy chapter 3 verse 5. Ang sabi dito, sila'y may anyo ng pagiging makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. Yan. Kaya, may pagpapakabanal na pakita lang . Tama? Pero ang gusto ng Diyos sa pagiging banal is yung pagiging ganap. Kaya sabi ng Panginoon be holy, for I am holy. Kasi marami nagpapakabanal, pero hindi naman talaga sila banal. Okay? Hindi sila banal sa loob, hindi naman sila tinangi ng Diyos dahil ayaw din nila magpabukod. Gusto nila, buhay pa rin nila.
binubukod ka nga para ka sa Diyos. Ibig sabihin, binukod ka para ka sa Diyos, para ka sa pleasure ng Diyos. Kumbaga sabi nila we serve for the pleasure of the president. Hindi sa interest namin. Dapat ganun din tayo. We serve for the pleasure of the Lord. Yung gusto niya. Kasi nga, banal tayo Ganun ang kabanalan. Hindi yung nagbabanal-banalan. Okay? So, pangalawan dapat na ginagawa natin kung tayo ay naghihintay. So, una, maging banal tayo, maging makadiyos tayo. Pangalawa, sa 2 Peter chapter 3 pa rin, sa verse 14. Ngunit ikaw, magpatuloy ka sa mga aral na natutunan mo at matibay mong pinaniniwalaan. 2 Peter? Opo. 3:14? 14. Timothy pala to. Yun lang. 3:14. Sabi 2 Peter. dito, kaya nga, mga minamahal, habang naghihintay kayo, sikapin ninyong madatnang namumuhay ng mapayapa, walang dungis at walang kapintasan. Ayun. So, tandaan nyo to, no? Sabi ng Biblia, habang naghihintay tayo sa Diyos, sa Kanyang pagbabalik, dapat mamuhay tayo ng banal. Pangalawa, magsikap tayo ng mamuhay ng may kapayapaan. Okay? Ang tinutukoy ditong kapayapaan, yung hindi tayo yung mga taong war freak. War freak no? Yung ano ba yung war freak? Yung mahilig makipag-away, yung parang konting bagay nakikipagtalo, konting bagay konting bagay rumarat-rat. Hindi ganoon. So, pakita natin sa mga tao, live peaceably. Yan. Mamuhay tayo ng may kapayapaan. Sikapin natin, bagamat sa mundong ginagalawan natin, mukha yang imposible. Pero sana, hindi manggaling sa atin yung parang pag-uumpisa ng gera. Di ba? At least, hindi manggagaling sa atin yung pagsisimula ng isang away. Tama? Hindi tayo yung nag-i-initiate kasi naghahamon tayo Singa. Yan. So, kung talagang sila gusto nila away, tayo, ayaw natin. Ganun yung gusto ng Diyos sa mga taong naghihintay sa Kanya. Dahil iniingatan mo yung sarili mo kasi baka makompromise tayo sa mundo. Dapat sikapin din natin maging malinis. Kapag sinabing malinis, umiiwas sa kasalanan. So, kamusta tayo sa pag-iwas sa kasalanan? Okay? So, wag nating sabihin, hindi naman natin nalalaman na merong ginagawang kasalanan, pero tandaan nyo, nakikita tayo ng Diyos. Okay? Nakikita tayo ng Diyos at wala namang nalilingid sa Kanya. Walang nalilihim sa Diyos. So, pwede nyong madaya ang kapatid, pwede nyo kaming madaya, pero hindi nyo madadaya ang Panginoon. Sabi nga ng Biblia, I think nasa Galatia chapter 6 verse 7, paano ba sinabi yun? Do not be deceived. God is not mocked. Di ba? Hindi nyo madadaya ang Diyos. Tama ba? Pakibasa nga. Huwag ninyong linlangin ang iyong sarili. Hindi maaaring tuyain ng Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Ayun. Hindi natin malilinlang ang Diyos. Kaya sa mga ginagawa nating masama, na pag-isipan natin yan, huwag nating aabusuhin ang kabaitan ng Diyos dahil lang sa mga ginagawa nating kasalanan na hindi mo intentional na alisin o baguhin sa iyong sarili. Dahil baka yan ang maging mitsya para mawala ang kaligtasan sa iyo. Okay? At yan naman ay talagang pag-iingat para sa atin. So, kung malinaw yung pag-asa natin, mag-iisip ka. Kasi gusto mo maranasan yung buhay na inihanda ng Diyos para sa iyo So, kaya mamuhay ka bilang malinis. At sabi pa sa huli, walang kapintasan sa kanyang paningin. Okay? Ibig sabihin ng walang kapintasan, ang Diyos, wala sa iyong masasabi na masamang hatol. 'Di ba? Kasi nakikita ng Diyos yung iyong pagtatapat. Alam nyo, hindi naman tayo perfectong tao. Alam naman natin yan. Pero sa Diyos, sapat na yung nagtatapat ka sa Kanya.
sapat na sa kanya yung, alam niya, hindi ka perfect, pero yung pagnanasa na maalis yung imperfection. Nasahin kasi natin yun, na mapalitan na yung ating katawan, kagaya nung cry out ni Paul, sabi niya, naghihinagpis kami dahil gusto na naming maalis sa katawang ito. Bakit naman hindi mo na nanaising mawala tong katawan na to? Nandito yung mga pagnanasang masama eh. 'Di ba? Gusto mo ituring ng maayos yung isang tao, kaya nga lang kung minsan nag-iisip ka ng kung ano-ano eh, no? Parte ng laman 'yun eh. Pagka napalitan na yung katawan natin, wala na tayong ganung struggle. May struggle lang tayo dahil nandito pa tayo sa ating laman. Pero yan, kapag pinalitan na yan ng Panginoon, wala nang mga ganti-ganti, wala nang galit, wala nang pagnanasang masama, hindi mo na pag-iisipan ng masama ang iyong kapwa. Amen? Pero habang narito pa tayo sa ating katawan, isa to sa nagiging source ng ating paghihirap dahil gusto mong maging totoo yung damdamin mo sa tao. Gusto mong maging totoo yung hangarin mo sa isang tao. Pero for some reason, yung iyong laman, gustong dayain yung iyong kapwa, pero ikaw ayaw mo. 'Di ba? So, mahalaga sa Diyos yung pagiging tapat. Kagaya ng halimbawa sa Luke chapter 18. Sa Luke chapter 18, yung isang tao doon na sinabi ng Panginoong Hesus, mas umuwing matuwid ang taong ito. Nalala mo 'yon? Basahin mo nga yung buong ano na 'yon. Yung buong senaryo na 'yon. Isang Pariseo at isang Amerikano. Publikano. Sabi sa Luke chapter 18, 18. verse 9, sinabi rin niya ang talinghagang ito sa mga taong matuwid, ang tingin sa sarili at hinahamak naman ng iba. May dalawang lalaking pumasok sa templo upang manalangin. Ang isa ay Pariseo at ang isa ay maniningil ng buhungis. Tumayo ang Pariseo at nanalangin ng ganito, O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba na ang mga magnanakaw, mandaraya, mga ngalunya, o kaya'y katulad ng mga maniningil ng buwis na ito. 2 beses akong nag-aayuno sa isang linggo at nagbibigay rin ako ng 10% mula sa lahat ng aking kinikita. Samantala, ang maniningil ng buwas naman nakatayo sa malayo at di man lamang makatingin sa langit. Dinadagukan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito umuwing matuwid sa harapan ng Diyos at hindi ang Pariseo, sapagkat ang sino mang nagmamataas sa ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. What is the example of humility? Ano ba yung halimbawa ng humility talaga? What is humility really looks like? Ito yun. Yung umaamin ka, hindi mo kaya. 'Di ba? Kasi nararamdaman mo yung masama eh. Alam mo 100% yung katawan mo, yung nasa ng katawan mo hindi surrender sa Diyos eh. Ramdam mo yun. Ako ramdam ko eh. Every day. 'Di ba? O kaya etong tao na to, yung pa yung umuwing matuwid dahil yung kanyang nararamdaman na yun, pinagre-repent niya yun sa Diyos eh. Sabi niya, Panginoon, patawarin mo ako, sana mahabag ka sa akin. Kasi gusto kong makadama ng mabuti, pero masama ang nararamdaman ko. Ang mahalaga sa Diyos yung honest eh. Hindi mo pinagmamalaki yung nagagawa mo dahil nagagawa mo siya. Mas magandang makita ng Diyos yung ating pagiging totoo. Kung naghihirap ka, natural yun. Kasi nga, yung ating laman, hindi naman sumasang-ayon lagi sa banal na spirito. Sa spirito. Kaya nga ang sabi ng Galatia chapter 5, magkalaban ng dalawang ito. Tama? Magkalaban ng dalawang ito. Ano yung dalawa? Yung laman at yung spirito. So, hindi mo talaga kailanman mararamdaman
or parang maramdaman lang pero inconsistent yung pakiramdam mo na gusto mong maglingkod sa Lord. Di ba? Hindi yan stable. Kaya etong ating laman, wag nating gawing basehan na pag naramdaman mong sa Lord ka, pagka naramdaman mo parang ayaw mo sa Lord, ayaw mo rin sa Lord. No. Wag nating gawing basehan to. Okay? Maging honest lang tayo sa Lord. Maigi, ipag-repent lagi natin sa Diyos yung mga ganun damdamin natin. Okay? So, tumayo tayo lahat.